Biyernes Santo na, mga kapanalig! Ganito ang marubdob na pagmamahal ng mga Baliwagenyo sa Panginoon sa tuwing sasapit ang Biyernes Santo. Ito ang pinakamahaba at pinakamarangyang prosesyon sa buong Pilipinas. Ito ang ating debosyon, panata at tradisyon. Huwag kayong bibitaw sa vlog na ito ipapakita ko sa inyo ang events for the day. 6 AM ng umaga ay sinimulan ang harana sa Santo Enchero sa tahanan ng Pamilya Tenco. At doon makikita ninyo ang 10 karosang inilalabas ng Pamilya Tenco. Tuwing Martes Santo ay 5, ang pagpasok sa Jerusalem, ang paghampas kay Jesus, si Santa Maria Cleofe, Santa Maria de Betania, at San Juan Evangelista. 5 karosa rin dito sa Baliwag, si Jesus at ang Samaritana, ang pananalangin sa halamanan kasama ang 3 apostoles, ang pagtatanggal kay Jesus mula sa krus, San Lazaro de Betania, and syempre, ang iconic Santa Maria Magdalena in her Victorian era vestment. Bongga! 7:28 AM naman ay kinandado na ang tila baul na pinaglalagyan ng elements na gagamitin sa pagpapako sa krus mamaya. 7:39 AM ng pabanguhan nila Ma'am Vic, Ma'am Nina, Papal Dame Amelita Rodriguez Tenco at pamilya ang Santo Enchero. Matapos nito ay naghahanda na mga bubuhat sa Santo Enchero at ganap na 7:45 AM ay prosesyon na patungo sa ating dambana. 8:15 AM ay nag-cruise na ang mga landas ng Santo Enchero at mga larawan ni Hestas at Dimas patungo sa dambana. 8:18 AM ay nakapasok ng mga imahen sa dambana. Inalisan ang linen o ang cloth ng Santo Enchero at 8:24 AM ay nagkaroon ng pahalik. Talagang mahaba man ang pila, lahat ay nais makahalik sa Santo Enchero. Kay Kristong daluyan ang lahat ng pag-ibig at biyaya, ang Kristong namatay sa krus. 8:54 AM ay binuksan ang baul at kinuha mga pakong tumagos sa mga kamay at paa ng Panginoon na gagamitin sa pagpapako sa krus. Ang mga kamay na minsang nagpagaling at gumawa ng kabutihan at mga himala. Ang koronang tinik na tumusok sa ulo ng Panginoon na puno ng karunungan. At ang titulo, ang INRI, ang sakdal sa kanya, Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Matapos ang pagpapako ay lumabas ng lahat around 9:31 AM dahil pupunta naman sa tahanan ng Pamilya Cruz para sa serenata sa Mater Dolorosa. Kasama ang musiko, ang serialis ng mga altar servers, si Monsignor Nursing na hindi alintana ang init at ang mga mananampalatayang kasama niya. Sama-sama sa prosesyon. Doon sa Pamilya Cruz ay makikita ang Mater Dolorosa, ang Santa Maria Magdalena, si San Juan Evangelista, ang paghahabili ni Jesus sa kanyang ina kay Juan, at ang Baraswain Camerata Philippines Choral and Chamber Orchestra na magtatanghal sa serenata. Grabe, may libreng pa-cafe pa dito. Tanggal ang uhaw mo talaga. 10:07 AM nasaksihan ng lahat ang isang makabagbag damdamin at makapanindig balahibong rendisyon ng Salamat Maria. Napakahusay niyo po! Matapos ay umawit na ng Salve Regina. After ay for the pictorial din, lumabas na ang lahat para sa dapit sa Mater Dolorosa. Patungo na ang mga imahen ni na Santa Marta de Betania, Santa Maria Jacobe, Santa Maria Magdalena, San Juan Evangelista at ang Mater Dolorosa patungo sa dambana. 12 noon ay nagsimula ang Siete Palabras. 3:30 ng hapon ay sinagawa ang Misa Presanctificatorum o ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagpaparangal sa krus na banal at banal na pakikinabang. 5:35 PM ay naglakad na ako patungo sa dambana and alam nyo bang, sa part pa lang na to nung paglalakad patungong dambana, amoy mo na agad yung mga halimuyak mong pabango. Ganun kalakas yung mga pabango dito sa Baliwag na sa kalayuan pa lang, pero maamoy mo na siya. Kahit saan ka magpunta, puno na ng taong kapaligiran. Mas maraming tao ngayon kaysa noong Miyerkules Santo. Mga kapanalig, it's 5:40 PM and nandito po tayo sa ituktok ng kanipi ng ating dambana. At makikita nyo po sa aking likuran, puno na po ng karo at ng tao ang ating patio. Matapos ang Misa Presanctificatorum ay lumabas na ako upang maglibot. Bongga si Magda, nakapangluksa talaga siya ngayon. Paglabas ko sa patio ay puno na rin ng mga karosa ang kalye papuntang Clock Tower. At may ipapakita ko sa inyong karo na isa sa mga inaabangan ng mga mananampalataya. Ang pagsibat ni Longinos sa tagiliran ni Jesus.
Taon-taon, ilang minuto bago magsimulang prosesyon ay lagi ko ito nasasaksihan na mayroon silang dramatization and din nakaayon ang kilos ng karakter sa isinasaad sa drama. Tulad na lamang nitong paghigbi ng Mahal na Ina at ni Santa Maria Magdalena. Ang paglakad ng kabayan ni Longinos. At ang pagsibat ni Longinos. Sa pamamagitan ng sibat ko, titiyakin ko wala ng buhay na natitira sa iyo. Maging ang kulog at kidlat, parang tila nasa kalbaryo ka na sa eksena. At nakapanayam nga rin natin si Sir Giorgio Benaventura, ang nangangalaga sa tagpong ito. We've been doing this for the past 43 years. Started by my late parents, especially my mom. Ngayon, taon-taon, ako na second generation na umabaw. Nakakatuwa at nakakataba ng puso tuwing ang mga tao inaabangan. So, sa amin, kaming owner at pamilya, tuwa-tuwa at na-appreciate ng buong bandang tao. Ito ay isang karangalan na para gawin namin taon-taon bilang isang panata. This is the way of saying thank you to the Lord above for all the graces na natatanggap namin. Hindi lang sa akin, sa buong pamilya. 6:10 PM ay inilakad na si San Pedro, simula na ng prosesyon. Nanood-nood muna ako ng bandang una pero sinundo ko na si Nerds na buhat pa sa Malolos dahil first time niyang manonood ng prosesyon dito sa Baliwag at ang pinakasabik ako makita niya ay ang paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Sabi ko talaga dapat makita niya ang karosang ito. Nakita rin namin si Kuya Erwin Castro. Shoutout sa iyo, Kuya! Hello mga kapanali. Hello. Asa tayo mana? Dito po tayo ngayon sa BS Aquino Avenue kung saan nandito na yung Caro number 47, ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Kasi itong bulak-bulak. Yan, to the rescue si Nerds. Ano ulit sabi mo? Hindi umuulan ng tubig, umuulan ng Bulak-bulak. Ayun, natino yung buho ko kanina. Bibigay sila ng karangalan. Pati ang mga bulak-bulak nagbibigay sa Diyos na nakakaya. Ay, galing. Naglibot-libot kami at nakabalik sa patio at nakita ko pa ang aking grade 11 to 12 classmate na si Luke. Hi, Rina! And Mika! Sa patio, grabe yung sikip sa sobrang dami ng tao. Pero makadadaan pa rin naman para makalibot. Talagang natipon ang lahat sa templete ng birin sa patio, oh. Ginagabayan ng Mahal na Ina. Naglibot rin kami dito sa Clock Tower. Talagang itong mga tao sa taas, magandang view nila, oh. Natuwa ako sa outfit ng karosa nila Ewoks at Enchong, ang pagbabalabal kay Jesus ng kapang purpura. Nakita ko rin ang malapitan ang karosang ilang years kong hindi nasilayan, Santo Cristo de la Pacencia, ang paglibak kay Jesus. Matapos makita ang magagandang karosa sa palibot ng simbahan, ay nagtungo na kami sa patio at nakita pa rin namin itong mga kapanalig nating nasa paanan ni Moises. Sa sobrang dami ng tao, ano? At nang pumasok kami sa dambana, nakita rin namin si Reverendo Padre Francis Protasio Cortez III o mas kilala bilang Father Kaka. Shoutout sa inyo, Father! Sa loob ng dambana, madilim man, ngunit payapa. Hindi na to Matt Ventures, Nerd Ay mga Ventures. kapanalig, ang saya-saya po dito sa Baliwag, sa kanilang natatangi at pinakamahabang posisyon sa Pilipinas. So, damang-dama mo yung mga ginawang sakripisyo ng Panginoong Kristo para ka nanonood ng ng The Passion of Christ. Kasi parang per minuto Oo, di ba? may twist yung may twist yung pagsasakripisyo niya, yung ginawa niyang pag-aalay ng buhay. Yun yung mga napansin at nakita ko. Yes naman, may commentary. The best ang Baliwag. Ayan, lalabas na tayo ha. Sasaksihan natin muli ang mga karosa.
So, pang ilan na nga ba tayo? 8:43 PM ay nilabas na ang ating karosa, El Calvario, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Shoutout kay Insan Vance at Jevin, mga pinsan ko na nanonood sa taas ng simbahan. Nagdasal rin muna kami ng English Rosary ni Nards. Di na namin nasabayan yung Tagalog na Rosary na naka-broadcast kasi yung mga choral music na ang naka-play sa mga karo. Resurrection has purchased for us the rewards of eternal life. Sa aming pag-ilaw sa likuran ng karo ay ilang beses kami nakakita ng mga nakadungaw na poon, mga chibi na cute, mga malalaking karosang pamprosesyon sa iba mga parokya. Grabe, nagkakahalo-halo na yung feeling, yung pawis, yung sakit ng paa, yung panlalabo ng mga mata dahil sa ilaw. Pero, sulit na sulit kasi sobrang minsan lang nito mangyari mga kapanalig. After nito, next year na naman ang susunod, kaya bawat moment dapat sulitin. Kapanalig. So, dito kami sa party. Pag yun yung nanay ni Manny Jesus Christ, yung Mama Mary, gumagalaw siya. Wait, tayo natin. Ayan, no? Ayan o, gumagalaw siya. Pati si Santa Maria Magdalena. Ayan, sisipat na. Tapos gumagalaw yung yung kabayo. Oo, umingiti-ngiti pa yung kabayo. Cute. At ipinapakita po dyan, hindi lang yung mismo kung paano yung naging kilos nila, yung akmang kilos nila habang nakabayubay bago mamatay yung Panginoon. Time check mga kapanalig, it's 10:10 PM and nandito pa rin po tayo, palabas na raw po tayo ng Chacong and wala pa tayong katiyakan kung malapit na tayo sa Plaza Naning. Kaya grabing Good Friday sacrifice ito. Diba, Nords? 11:40 PM ay pinakilala na ang ating tagpo sa Plaza Naning ang pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nang mapik-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupin hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Nayanig ang lupa at nabuksan ang daigdigan ng mga tanan. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubin ko ang aking espiritu. Iniyukayang niya ang kanyang ulo at nalapitan ng hininga. Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't tinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang Panginoon, sa langit at sa sinuko. Ang aking pong pasasalamat sa pamilya at maitan na nangangalaga sa tampong ito. at binasbasan na sa patio ng simbahan. 11:51 PM naman ay pauwi na tayo sa lumang bahay. Nagabang pa nga kami dito ng ibang mga dumadaan na karong pauwi na. Nakatutuwa no? Nagkakaisa ang pamilya. Pagod man ay pinanunumbalik ang pagsasama-sama. Ang Biyernes Santo dito sa Baliwag ay tila Pasko. Pinag-iisa tayong lahat ni Kristo. Taga-Baliwag man o hindi, lahat ay pinagtatagpo. Isa ito sa mga nakatutuwa pero nakalulungkot na moment, ang pagpatay ng generator. Kasi next year na ulit yan bubuksan. Kita-kits ulit next year, El Calvario. At dito na naman po nagtatapos ang Math Ventures ngayong Biyernes Santo. Kita-kits mga kapanalig sa susunod na vlog! Once again mga kapanalig, dito na naman po nagtatapos ang isa na naman Math Ventures Biyernes Santo Special. Have a good Friday mga kapanalig. Have a blessed Holy Week. God bless us always. Kita-kits mga kapanalig.